Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Manila Bay Area. Silipin natin ang pinaka-latest na progress sa ginagawa na Pasay Harbor City Reclamation Project. Ito ang Seascape Village sa likod ng CCP Complex. Maraming mga restaurant dito na pagpipilian kung mahilig kayo sa seafood. May mga bagong amenities na inilagay dito katulad ng pickleball court, may malaking stage dito sa gitna para sa mga performers at live band. May playground area din para sa mga bata. Dito tayo pupunta sa likod sa may boardwalk para makita na natin ang bagong reclamation na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay. Wow, tingnan nyo naman guys, ang ganda dito. Lalo na kapag maganda yung panahon pero sa ngayon medyo madilim. Ito yung dating shoreline ng Manila Bay. Alam nyo ba last year hanggang dito yung itinambak na lupa at buhangin kung napanood nyo sa mga previous vlog natin. Sobrang taas na nga yung itinambak na lupa at buhangin dito noon. Pero pinag-utos ng DNR na bawasan at ilipat yung itinambak na lupa at buhangin dito at doon na lang sa likod itambak para magkaroon dito ng water channel. Ayan guys, makikita nyo naman sobrang layo na ng reclamation mula dito sa shoreline. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 500 meters ang lawak nitong water channel. May billiards na rin dito at mini golf. Sobrang lakas pala ng hangin dito. Nandito rin sa likod ang Lime Resort. Sa tingin ko isa lang may-ari ng Seascape Village at ng resort. Dito sa may bandang Mall of Asia, naglagay na lang sila dyan ng causeway para may madaanan yung mga sasakyan na papunta dyan. Pero kapag natapos na ang reclamation, tatanggalin din yan. Ang tanong, paano makapunta dyan yung mga tao? Magtatayo ng dalawang tulay sa magkabilang dulo.
Mapapansin naman natin wala na ang nagtatambak ng mga barko dito sa Pasay Harbor City Reclamation Project. Ito pala ay proyekto ng Pasay City Local Government at ng iba pa mga investors. Isang tulay yung itatayo dito sa likod ng dating Sofitel papunta dyan sa Pasay Harbor Reclamation. Mas naunang ginawa itong 265 hectare na Pasay Harbor City. Kaya naman mas nauna nang natapos ang pagtatambak ng lupa at buhangin dito. Sa ngayon ang ginagawa ay doon na sa likod ng Mall of Asia ang SM Prime Reclamation. Mas malawak naman yun ng konti, 350 hectares. Ngayon ko lang napansin dito pala sa harap, meron ng seawall. Yung itinambak pala na lupa at buhangin dito sa may shoreline, inilipat na doon sa gilid at gumawa sila ng isa pang bagong island. Isang mega project na nga nakaplano dito sa Pasay Harbor City, ang PIEC o Philippine International Exhibition Center. Dito yan itatayo sa Pasay Harbor, ang pinakamalawak na convention center sa buong Asia. Ito na nga ang latest at updated na design ng PIEC, ang magiging mega venue dito sa Manila Bay Area. Ang bagong PIEC may budget na 17.5 billion pesos para sa design, foundation at structural work. Isa pang tulay naman ang itatayo dito malapit sa may Libertad Channel. Bali dalawang tulay yung magiging access papunta dito sa Pasay Harbor City. Samantala magkakaroon naman ng mga tulay na magdudugtong mula Pasay Harbor papunta dyan sa kabila sa SM Prime Reclamation. Mas malawak pa pala yung itatayo na PIEC o Philippine International Exhibition Center sa ginagawa ngayon na malaki din na convention center ng SM, ang SM Excite. Dito talaga itatayo ang pinakamalaki na convention center. Ang PIEC ay project din ng gobyerno.
Maganda pala itong ginawa ng DNR na tanggalin yung itinambak na lupa't buhangin dito sa harap para nga magkaroon ng water channel. Ayan, makikita nyo naman, makakadaan pa rin yung mga bangka. At ang pinaka-importante, may flow pa rin yung dagat at hindi magiging stagnant. Napakaganda pala nitong Pasay Harbor City kapag natapos na. Magkakaroon dito ng 7 na district. Ang una ay ang Gateway. Dito yan sa bandang harap ang magiging link mula dito sa existing na shoreline ng Manila Bay. Ang susunod naman ay Channel East. Yan ang magiging inner waterway at transit-oriented corridor. Doon yan sa kabila. Channel West naman dito sa kanan. Doon naman sa side na yan magkakaroon ng commercial, residential, marine transport at water promenade. Ang iba pang mga district ay ang Central Park, North Dock, West Wharf at South Shore. Ang Pasay Harbor City ay proyekto ng PHCC o Pasay Harbor City Corporation na binubuo ng Pasay City Local Government at DMCI. Samantala, ang kontraktor naman na gagawa sa pinakamalaking convention center na itatayo dyan, ang PIEC o Philippine International Exhibition Center ay ang EEI, isang kilala din na construction at development company. Napakaganda nitong Pasay Harbor City kapag natapos na. Ang alam ko magtatayo pa ng bagong SM dito sa Manila Bay, ang SM City Pasay. Hindi ko lang alam kung saan itatayo, dito ba sa Pasay Harbor City o doon sa SM Prime Reclamation. Yan ang abangan pa natin sa mga susunod na update. Sana ang gawin nilang design sa SM City Pasay katulad ng SM Seaside Cebu na pabilog naman para maiba. Anyway, excited na ba kayo dito sa mga bagong reclamation project sa Manila Bay? Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.